Hallelujah, Jesus. Pwede po ba tayong sumigaw ng Hallelujah? Good morning po sa buhay po ng bawat isa. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay? At minsan pa po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Patuloy po natin i-welcome ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you. We glorify your name. Oh, hallelujah, hallelujah. Patuloy kami, O Diyos, na nagpapasaya sa Panginoon sa iyong harapan, O Diyos. Muli, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon. Pinanais namin, Panginoon, na minsan pa, O Diyos, na maranasang muli ang iyong biyaya, ang iyong habag, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Thank you, Jesus. Thank you, O God. Hallelujah, hallelujah. Handa na po ba kayong umawit sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Sa pagsaya po natin, pag po tayo ay masaya, pwede po ba natin ipadama natin sa ating Panginoon, Lord, masaya ako na sumasayaw sa iyo, masaya ako na kumakanta sa iyo. Kaya, pwede po ba na ngayong umagang ito, kayo po'y maging masigla sa pag-aawitan? Amen po ba? Amen! Minsan pa, hallelujah! Sama-sama, umaawit ang papuri, sumasayaw at kumakanta, kung ay saya at ay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ang papuri, sumasamba.
Diyos. Tunay nga, Panginoong, wagas ang iyong pag-ibig. Hallelujah, Jesus. Wagas na pag-ibig. Wagas na pag-uri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Isang pa po pinakamalakas. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Minsan pa pong wagas na papuri. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Sumigaw sa galang, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may katalaga. Sa galang, yes, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may katalaga. Sumigaw! Woo! Thank you, Jesus. Jesus. Amen. Isa pa pong bigyan natin ng the best love offering of praise to our Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay na Lord, kayo ay karapat-dapat sambahin, papurihan, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Brother and sisters, ngayong umagang ito, let's forget everything. Mag-focus lang tayo kay Lord sa pag-worship sa Kanya. Siya lang ang karapat-dapat. Sa kabila ng mga pagsubok, suliranin, siya ay mabuti. Karapat-dapat siyang papurihan ng lahat ng mayroon sa atin. Ang audience po natin ngayon, hindi yung katabi natin, hindi yung mga tao sa paligid natin, but our audience is our God. Siya yung ating kailangan i-please. Siya lang ang ating sasambahin ngayong umagang ito. So mag-focus lang po tayo sa ating Panginoon this morning. Let's give praise to our Lord. Awitan po natin siya ngayong umagang ito. Sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat. Parang alon sa dagat. Kami yung nalilin. Magpapatianot. Kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Minsan ba
pangalan ng ating Panginoon. Hindi tayo mapapagod na mahalin siya. Minsan pa kung awitin natin sa Panginoon ng buong puso natin, ng buong lakas. Hallelujah. Hindi mapapagod. Hindi mapapagod ang puso ito. Naawitan ka at mahalin magsasama. Hindi magsasawang ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko'y hihibigin. Minsan pa, hindi mapapagod. Hindi mapapagod ang puso ito. Naawitan ka at mahalin. Hindi magsasawang ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko'y anumang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisihayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba. At wala nang iba, aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Purihin kita sa anumang kalagayan ng puso, nagagalak ka man o nasisiphayo, aking pagpuri sa'yo. At wala nang iba. At wala nang iba, aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, purihin kita, purihin kita. Pagpapos sa ating Panginoon, Diyos ng buhay, nakita at tapat sa ating mga kinakailangan. Minsan pa po, malakas mong palakpak para sa ating nag-iisang Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, Panginoon, ang iyong kataas-taasang pangalan. Panginoon, sa oras na ito, kung may nakikita ka, Panginoong bahid ng karumihan, Lord, kung minsan napapagod ang bawat isa, kung minsan, Panginoon, may reklamo, Lord God, kung meron ka nakikitang bahid ng kasalanan, Lord Jesus, right now, nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Linisin mo kami, Panginoon. Hugasan mo kami, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Lord, maraming salamat dahil walang ubos ang iyong pagmamahal, walang ubos ang iyong pagpapatawad. Lord God, thank you for your forgiveness. And right now, Lord Jesus, matagpuan mo kami, Panginoon, anumang kalagayan ng aming mga puso. Nagagalak man kami, Panginoon, nasisiphayo, Panginoon. Lord, matagpuan mo kami patuloy na nagpupuri, Panginoon, sa iyo. At sa oras na ito, I pray, Panginoon, Jesus, right now, open our hearts, open our minds, open our spirits, Lord God, as we receive your word, Jesus, this morning.
buhay. Patuloy, Panginoon, makapagpalakas sa amin, Panginoon. Marahil ang iba sa amin, Panginoon, sa oras na ito ay nangihina o may inaasahan, Panginoon, na matagal nang ipinapanalangin. Lord God, right now, Jesus, hindi kami lalabas, Panginoon, sa lugarin ito, Panginoon, na hindi mo kami kinakatagpo. Na hindi mo kami, Panginoon, pinupuno, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat. And we declare right now the victory of this Sunday service, Lord Jesus. At walang gawa o tangka ng kaaway, Panginoon, na makakapanagumpay sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, right now sa aming mga puso ng excitement, ng kasabikan, Panginoon, sa iyong mga salita. Alisin mo, Panginoon, ang antok. Alisin mo nga po, Panginoon, yung Espiritu, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, nasasabik sa iyong mga salita. Right now, Jesus, bigyan mo kami ng pusong uhaw na uhaw upang matanggap namin ang iyong mga salita. Punong-puno, Panginoon, ng pagpapala. Punong-puno, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, na nakakapagbabago ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Praise God. Minsan pa nga po nating alayan ang pinaka-the best. Kaya po praise ang ating Diyos na buhay. Praise God. Praise the name of Jesus. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Tignan nga po natin yung ating mga nasa paligid. We are blessed. Indeed, we are grateful to our God because minsan pa tayo po ay magkakasama, nasasamba sa ating Panginoon. Lagi po natin nilook forward ang ganitong mga gawain. Diba? Every Sunday, ito po yung time natin para po mag-spend ng quality time with our God and even fellowship with one another. So sa oras po na ito, tayo po ay nakahanda na makinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? So tayo po lahat ay makabukas sa aklat po ng Santiago, Kabanata 1, talata 11 hanggang 25. Pwede po ba tayong tumayo sa pagbibigay galang po natin sa banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon na ating pong pagsasalusaluhan sa aklat po ng Santiago, Kabanata 1, talata 11. Kaya nga, minamahal kong kapatid, ang bawat tao ay dapat maging maagap sa pakikinig at maging mahinahon sa pagsasalita at hindi madaling mapuot. Ito ay sapagkat ang puot ng Diyos ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya nga hubarin ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-uumapaw ng kasamaan. Tanggapin ninyo ng may kapabaan ng loob ang salitang inihugpo sa inyo na makakapagligtas sa inyong kaluluwa. Verse 22, maging tagatupad kayo ng salita at huwag maging tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang iyong mga sarili. Ang sino mang tagapakinig ng salita, ngunit hindi tagatupad nito ay natutulad sa isang taong minasdan ang kanyang sariling mukha sa salamin. Pagkatapos niyang masdan ang kanyang sarili, siya ay lumisan at kinalimutan niya kaagad kung anong uri ng kanyang pagkatao. Verse 25, ngunit ang sino mang tumitingin sa ganap na kautusan ng kalayaan at nananatili rito, ay tagapakinig na hindi nakakalimot, sa halip siya ay tagapagtupad ng salita, ang taong ito ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Tayo po ay manalangin. O Diyos, na dakila sa lahat aming Ama, masdan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na narito po, nauuhaw sa iyong katwiran. Nais pong mapakinggan ang mensahe mo, Panginoon, na patuloy na magbabago ng aming mga buhay. We acknowledge, precious Holy Spirit, your presence in our midst. Patuloy mo kaming bigyan ng puso na bukas sa iyong mga salita. Hindi po mawalan ng bisa ang mga salitang, ang mga binhi na ilalagay mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa, kundi ito, O Diyos, ay mamunga, manatili sa aming mga buhay. Maraming po salamat, pinagkakatiwala po namin sa iyong oras na ito. Ikaw lang po ang patuloy naming bibigyan ng karangalan, anuman po yung aming mga ninanais na kalooban mo, ina-anticipate namin, God, that you will continue to provide and you will continue to meet our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Salamat po, O Diyos. All these things we pray. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Malakas po na palakpak sa ating Panginoon. Praise God. So sa oras po na ito, tayo po yung makakaupo na. Welcome po sa ating mga kapatid na kasama po natin today. Yung ilan po sa ating marahil ay mga first time na narito. Welcome po tayong muli sa gawain ng ating Panginoon. So ang oras po na ito ay oras kung saan tayo po ay, ang Panginoon ay naghahasik
na po, naghahasik po ng binhi ng katotohanan at nais nating mabless. Amen po ba? Sino po yung nagdanais na mapagpalang buhay niya? Yan. So, ang Diyos po ay ready na mag-bless sa atin. So, dapat din po tayo ay ready na maging sisidlan ng ating Panginoon. So, ang ating pong message ay pinamagatan po natin, receiving and responding to the word of truth. Receiving and responding to the word of truth. Tayo po ay naghahanda sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Ang ating pong tema lagi ay prepare for eternity. And one way para po tayo maghanda sa ating eternity ay magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa salita ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng malalim na pagtanaw, ano bang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ito po'y may kahalagahan, having a right relationship with the Word of God has an impact. Sabay-sabay nga natin sabihin salitang impact in our lives here on earth and unto eternity. Yung relasyon pala po natin sa salita ng Diyos ay may impact. Hindi lang po sa buhay natin sa mundong ito, kundi sa ating kahihinatnan sa ating pong eternity. Kung paano mo tinatrato ang salita ng Diyos, ay may kinalaman pala po ito ng malaki kung anong mangyayari sa buhay natin, even unto eternity. Kung ating pong babalikan yung account ng gospel kung saan si Jesus po ay nagturo in the Sermon on the Mount, ang conclusion niyo po doon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Sa araw na iyon, ano po sabi ni Jesus? Maraming pupunta sa akin, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami dyan sa iyong kaharian para praising. But ano po sabi ni Jesus? I never knew you. Hindi ko kayo kilala. You doers of iniquity. Depart from me, I never knew you. Bakit po? Kasi yun lang daw pong sumusunod. Yun lang pong sumusunod, tumutupad sa kanyang kalooban. Sila lang po yung mga makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. So meaning to say, yung ating pong pagtupad sa salita ng Diyos ay may malaki palang kinalaman sa ating kahihinatnan sa eternity. Kaya ito pong topic na ito ay napakamahalaga na basic but it is crucial for us to understand the importance of the Word of God. Ang ating pong church, ang JL Church po, ito po yung ating church family na kung saan ang ating pong maitinuturo, inihahain sa ating congregation ay based lang po sa truth of the Word of God. The authority is the Word of God. Hindi po opinion ng tao, diba? Kundi what the Word God says through His Word. So ngayon po tayo ay magsasalamin. Magsasalamin po tayo ng ating sarili in the light of the Word of God. Because the Word of God, this is our mirror. Titignan po natin this morning, kamusta ba ang pagtanggap ko at pagtugon ko sa salita ng Diyos? Yun po ay dalawang bahagi. Hindi lang po natin tinanggap ang salita ng Diyos, ano yung tugon mo matapos mong tanggapin ang salita ng Diyos? What is your respond? Not only how you receive the Word of God, but how you respond. Sino po dito yung gustong maraming bunga? Marami siyang bunga, maging fruitful ang buhay niya. Di ba lahat po tayo? But alam niyo po, yung pagkakaroon po ng bunga natin na malago, masagana, yan po ay nakasalalay kung gaano ba kalusog, kaugat ang ating mga ugat, di ba? Kapag tayo po ay may tinitignan na mga halamang malalaki, lagi nating pinupuri, ang ganda naman ng mga bungang yon. Pero alam niyo po ba kung bakit nagkaroon ng maayos na bunga? Sapagkat maayos din po ang pagkaugat ng punong iyon. The same is true sa atin. If we want to have a fruitful Christian life, ang ugat po nun ay walang iba kundi ang kaugnayan natin sa kanyang mga salita. Ang objective natin at the end of this sermon ay magkaroon tayo ng change mindset on how we treat the very Word of God. Dahil ang salita po ng Diyos ay hindi lang po ito basta nakasulat, kundi ito po mismo ay siya. Siya po ang salita. Sabi po sa John chapter 1, di po ba? In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. In John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. Meaning to say, ang salita ng Diyos na ito ay mismong Diyos na dapat po nating
patuloy na pahalagahan sa ating buhay. So, receiving and responding to the word of truth. Yan po yung ating message this morning. So, basahin lang po natin uli sa James chapter 1. I'm reading in NASB version. Pwede natin i-flash. James chapter 1 verse 19 to 25. You know this, my beloved brothers and sisters. So, alam natin na ito pong James, sino pong sumulat? Si James. Diba? Ito po yung letter. Letter po ni James, hindi po sa mga non-believers. Letter po ni James o ni Apostol Santiago sa Tagalog sa mga church goers. Ang James po ay letter, epistle para sa mga Christians, para sa mga mananampalataya. At kung atin po itong pag-aaralan, ito po ay series of tests. Pag pinag-aralan po natin yung James, makikita natin, ito po ay series of tests. Ako ba ay genuine Christian? Ako ba ay genuine believer? Salaminin mo sa mga series of tests ni James. Sa chapter 1 po, makikita natin dyan, how a genuine believer face trials. Sabi ni James, consider it pure joy. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay na kay Kristo, consider it pure joy. How a believer respond to temptation. Ano po sabi? Ang temptation ay hindi galing sa Diyos at walang tinitempt ang Diyos kahit na sino. Kundi ang temptation ay nangyari kapag ang puso ng tao ay nagpapadala sa mga tukso. And then, pag ating pong binaybay, dito po sa James chapter 1 verse 19, nakikita natin dito, how a believer respond to the word of God. Yan, sabi po dyan. So, James is addressing church-going people. He doesn't write this epistle for non-Christians, for pagans. Meaning to say, ito'y para sa'yo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, para sa'yo to. Yan. And our respond to the Word of God, it is a test of our faith. Kung tayo po'y magtatanong, totoo ba ang pananampalataya ko? Tignan natin ngayon, salaminin natin sa pamamagitan ng pagtanaw natin, kamusta ba ang pagtugon ko at pagtanggap ko sa salita ng Diyos? Whether we are truly a Christian or not. So I pray na maging humble po tayo as we examine our lives in the Word of God. Sabi po sa 2 Corinthians 13 verse 5, pwede ba natin i-flash? 2 Corinthians 13 verse 5, ang sabi po dyan, kayo nga po ang bumasa ng malakas. 1, 2, 3. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do not realize that Christ Jesus is in you, unless, of course, you fail ahead. Yan, sabi dyan, examine yourselves. Examine ourselves to see whether you are in the faith. Ang pinakamahalaga pong magawa natin ngayon, habang tayo pinaghihintay sa muling pabalik ni Jesus, ma-examine mo, matest mo, ako ba ay nasa faith? Ako ba ay nakaugnay kay Christ? Kasi po ganito, kapag po tayo ay hindi na-examine ngayon, at dumating po yung time na tayo po ay pumanaw sa mundong ito, lumisan, doon pa lang natin i-test ang ating sarili, pwede po tayong ma-deceive. Nakakala natin all this time because we don't have self-examination, akala natin papasok tayo ng langit. Akala natin ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Akala natin all this time we are Christians. Pero yun pala at the end of our life, mararaman natin tayo pala po ay hindi papasukin doon sa kaharian ng Diyos. So ang pinakamahalaga po bilang mananampalataya, ngayon man din na tayo po'y buhay, humihinga, tumitibok ang puso, ma-examine natin. Sabi ni Pablo dyan, examine ourselves whether you are in the faith. Lagi pong ina-admonish for us to have a self-examination. Kasi pwede po tayong ma-deceive. At ang pinakamahirap po ay ganito, meron tayong false hope. Diba? May false hope tayo na tama ba ang relasyon ko sa Diyos at ididulot natin sa sarili natin na tama. Pero yun po pala, kung tayo'y magsasalamin sa salita ng Diyos, makikita natin, meron palang mali sa akin. So this is our prayer for us to have a humble spirit, a teachable heart, as we examine ourselves aligned to the Word of God, makita natin, Panginoon, ito yung dapat kong baguhin. Ito yung dapat mong ayusin sa akin. So tingnan po natin muna how to receive the Word of truth. Paano natin tatanggapin ang salita ng Diyos? Ito po, ngayon ay naghahasik ang Diyos ng kanyang salita.
Pinakamahalaga po sa bawat mananampalataya ang relasyon niya sa salita ng Diyos. Kung wala pa po tayong daladalang